Yo, what's up sa inyo mga katek? Ngayon, may tuturo ko sa inyo mga katek, no? So, paano ba mag-check ng layo ng isang UTV cable or LAN cable, no? So, makikita nyo yung outdoor cable na yan. Ang isang rolyo pala niyan mga katek is 305 meters or 305 meters mga katek, no? So, gagamit tayo ng mini o TDR para ma-check natin kung gaano kalayo or may putol yung kable na nilatag natin dito sa ating project mga katek. Ang gamit kong OTDR mga katek is itong brand na Novker Mini OTDR. Ginagamit ko rin siya pang-check ng fiber optic cable, then RJ45 and LAN cable length, no, yung haba ng isang kable na UTV. Papakita ko sa inyo kung paano ba i-check yung isang haba ng UTP or may putol gamit itong mini OTDR. So may kita nyo na nagkakabit na ng camera yung mga kasama ko mga katek. Punta tayo dun sa MDF area para ma-check natin yung cable, no, mga katek. No, outdoor cable yun, nilatag natin para makita lang natin kung ganong kahaba yung cable na yon, and ma-check natin kung tama ba yung pagkaka-crimp niya mga katek. No? So pwede naman i-check sa cable yan mga katek, no? May number naman sa cable yan. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-check gamit itong mini OTDR, no? Para ma-check nyo kung gaano kalayo yung cable, hindi na kayo pupunta doon sa remote site mga katek. Ito pala yung setup namin dito. So, bali dalawang rack siya, no, na 6U. No? Dalawang NBR na rin siya mga katek. Kunin natin yung cable na i-check natin. Ayan mga katek, ito yung cable na i-check natin yung haba. Then, pati yung good ba yung crimp niya mga katek. No? So, pag di naman good kasi yan, is may lalabas na short mga katek, no? So, ayan, i-check natin yan mga katek. Doon pala yung location mga katek ng i-check natin na cable, no? Yung haba, doon sa pinaka dulo mga katek. Open na natin tong OTDR natin mga katek, no? So, Novker yung brand niya. Ipapakita ko rin sa inyo mga katek yung mga pang-test niya, no mga katek. So, ito yung pang-test ng OTDR niya. Ayan, Expert OTDR. Ayan, meron din siya. Then, event map. Ayan. BFL checker. Yan, mga katek. Then, meron din siyang laser testing, mga katek. So, may pan-test din pala siya ng RJ45, mga katek, no? Kung tama rin yung pagkaka-crimp natin. Then, yung gagamitin natin, mga katek, is RJ45 sequence length, no? Yung haba ng cable, mga katek, no? Yan ang gagamitin natin na pan-test. At ipapakita ko yan sa inyo kung paano tinetest. So, makikita nyo dito mga katek na may nakalagay na ilagay nyo daw sa LAN 2 yung itetest nyo na cable. Ilagay natin. Ayan yung LAN 2 mga katek. Diyan natin itutusok yung itetest natin na cable. Yan, tusok na natin mga katek. Then, after natin matusok yan, piliin lang natin yung sequence na length. Click natin yung test mga katek, no? So, magbibilang yan, magka-countdown yan ng 8 seconds mga katek. Then, lalabas yung na-read niyang meters. Ayan. So, makikita nyo mga katek, nilabas niya yung mga na-read niyang meters. So, makikita nyo na hindi pantay-pantay yung metro niya. So, ang gagawin natin pag ganyan is kailangan natin i-check kung tama ba yung pagkakakrimp or baon ba yung pagkakakrimp niya. So, i-check natin muna yan before tayo mag-proceed sa iba pang troubleshooting. Dito, kumuha muna ako ng crimper at ito-try ko munang ibaon yung RJ45 niya doon sa mismong pin, baka kasi hindi siya nakabaon masyado mga katek. So, ayan, binaon natin, then ititest natin ulit yan mga katek. Pasok natin sa LAN 2, then test tayo. Tingnan natin kung okay na. So, makikita nyo mga katek, no, na okay na. No? So, 64.7 meters yung layo ng cable na chinecheck natin.
So, na-troubleshoot natin siya. Yung RJ45 niya, hindi pala baon na baon doon mismo sa pin. So, napaka-importante, pa nakikrim kayo, sure na nakabaon mismo yung pin ng RJ45 sa LAN cable, mga katek. Sana nakatulong tong video sa inyo. Salamat!